Mag-isang nakatitig sa kawalan si Emmanuel. Tangan-tangan niyang lungkot na nakabalandra sa kanyang muka. Tila sinlalim ng tubig sa karagatan ang iniisip ng binata. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na pitaka. Pasulyap-sulyap siya sa laman nito. At kapag kuwan, ay huminga siya ng malalim at saka kinuha ang perang nasa loob ng kanyang pitaka. Nagkasalubong ang kanyang mga kilay habang binibilang niya ang laman ng kanyang pitaka. Ang perang yun ay mula sa kanyang sweldo bilang isang cashier sa Jollibee. Hindi nakapagtapos ang kolehiyo si Emmanuel sapagkat wala ng kanyang ina, ang nag-iisang taong sumuporta sa kanyang pag-aaral. Ngunit nang namatay ang kanyang ina dahil sa sakit na leukemia, napilitan na siyang huminto na lamang sa pag-aaral at maghanap ng trabaho upang buhayin ang kanyang sarili. Wala rin siyang alam kung nasaan ang kanyang ama, ni hindi nga niya alam kung anong pangalan ng ama niya sapagkat iniwan nito ang kanyang ina matapos siyang isilang. Lumaki si Emmanuel na walang kinikilalang ama, walang amang nag-aalaga, walang amang nagmamahal. Hindi maitatanggi ni Emmanuel ang katotohanang naiinggit siya sa tuwing nakikita niyang ibang bata na masayang-masaya sa piling ng kanilang ama. Pakiramdam na ay napakamalas niyang anak. Hindi niya man lang naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Ito rin ang dahilan kung bakit sumibol ang galit at puot sa loob ng kanyang dibdib. Galit siya sa kanyang ama dahil sa ginawa nitong pangiiwan sa kanila. 1,000, 2,000, 3,000. Wika ni Emmanuel habang binibilang niya ang hawak niyang pera. Iyon ang sweldo niya sa loob ng 1 linggong pagtatrabaho. Tinitigan niya ang kanyang pera at napabuntong hininga na lamang siya. Hirap talaga ng buhay rito sa mundo. Trabaho lang ako ng trabaho pero hindi naman ako umaasenso. Idagdag pang maliit na sweldo. Buhay nga naman. Makapag-resign na nga lang sa trabaho. Naiirit ang sambit ni Emmanuel sa gitna ng kanyang pag-iisa. Tumayo siya saka inilagay niya ang kanyang pera sa bulsa ng kanyang suot na pantalon. Pagkatapos nun ay naglakad na siya at iniwan niya sa upuan ng kanyang pitaka na wala ng laman. Nasa Luneta Park siya noong mga sandaling yon. Inaaliw niya ang kanyang sarili. Baka sakaling maging masaya rin, kahit saglit. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya pa rin maiwasan ang makaramdam ng lungkot. Nag-iisa na lang siya sa buhay niya, kaya nahihirapan siya sapagkat wala siyang karamay sa tuwing may problema siya. Hindi rin siya sanay makipagkaibigan. Ayaw niya ng maingay na paligid. Gusto niya ang tahimik. 25 years old na si Emmanuel at wala pa ring nagbabago sa kanya. Problemado pa rin siya. Habang humahakbang siya palayo sa upuan, narinig niya na parang may tumatawag sa kanyang likuran. Sir! Sir! Naiwan mo yung pitaka mo! Kaagad na lumingon si Emmanuel nang marinig niya ang mga sigaw na yon mula sa isang boses ng babae. Sa kanyang paglingon, nagtagpo ang kanilang mga tingin. Tila ba napagod ang babae sa katatakbo sapagkat humihingal ito. Sir! Naiwan mo yung pitaka mo! Muling wika ng babae habang nagkakatinginan sila ni Emmanuel. Naka-formal attire ang babae. White long sleeves, black pencil, and a black stiletto with 2 inches heels. Mababa ka sa kanyang forma na mataas ang antas ng buhay na kinabibilangan niya. Kung pagbabasehan ng kanyang muka, halos magkaedad lang sila ni Emmanuel. Nag-alay siya ng isang matamis na ngiti sa binata. Habang iniaabot niya ang pitaka, hinihintay niyang kunin ito ni Emmanuel. Bakit mo pa binalik sa akin ang pitakang yan? Sinadya akong iwan yan sapagkat wala namang laman. Dapat di mo nilang kinuha. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Seryosong wika ni Emmanuel sa dalaga. Kumunot ang noon ng babaeng kaharap niya at kapag kuwan ay muling nagsalita. Required ba talagang itapon ang pitaka kapag wala ng laman? Tila ba merong kahulugan ng tanong ng dalaga? Nagpamulsa si Emmanuel. Kinakalma niya ang kanyang sarili kahit mainit na ang kanyang ulo. Batid niyang hindi yun ang tamang oras at lugar upang ilabas niya ang kanyang hinanakit sa mundo. Lalo na't concern lang naman sa kanya ang babaeng nagbalik ng kanyang pitaka. Hinayaan ko ng pitakang yan. Hayaan mo na rin.
Wala nang pakinabang yan, sabi ni Emmanuel habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Para bang nasa ibang planeta ang kanyang atensyon. Ba't hindi ka magbanat ng buto upang magkaroon ng laman ng pitaka mo? At nang sa gayon, meron na tong pakinabang sa'yo. Tanong ng dalaga sa kanya na ikinatagpo ng mga kilay ni Emmanuel. Naagaw ang kanyang atensyon ng mga salitang yon at kaagad siyang tumingin sa direksyon ng dalaga. Magbanat ng buto? Naku, miss. Ilang beses ko nang ginawa yan. Ngunit wala rin namang nangyayari. Kay bilis maglaho ng pera. Lalo na't kay mahal na mga bilihin. Napapagod na ako magtrabaho. Di rin naman umaasenso ang buhay ko. Kalmadong sagot ni Emmanuel. Nang marinig ng babae ang mga salitang yon, kumunot ang kanyang noo. Tila nakaramdam siya ng awa sa binata. Huminga siya ng malalim at nagtanong, ano bang trabaho mo? At bakit parang hindi ka kontento sa sweldo mo? Cashier lang ako sa Jollibee. Kulang na kulang ang kinikita ko kaya hindi ako makontento. Nagbabalak nga akong mag-resign na lang at maghanap ng ibang trabaho. Sagot ni Emmanuel. Tamang-tama. We're hiring for a secretary in our company. By the way, I'm Rochelle Evangelion, the manager of Ismael's Food Company, na pagmamayari ni Mr. Ismael. Kaya mo bang maging secretary? Tanong ng babae sa kanya. Hindi kaagad nakasagot si Emmanuel. Tumingin muna siya sa malayo at saka nag-isip-isip. Actually, wala pa akong experience sa pagiging secretary. But I'll try my best. Sagot ni Emmanuel. Pagkatapos ng ilang segundong pag-iisip, ngumiti ang dalaga saka nagsalita. Mabuti naman at pumayag ka. Huwag kang mag-alala. Tuturuan naman kita kung anong dapat mong gawin. Huwag kang mahiya sa akin. Handa akong tumulong kung kailangan mo ng tulong. Sumilay ang matamis na ngiti sa labi ni Emmanuel nang marinig niyang tinuran ng dalaga. Tila biglang naibisan ng lungkot ng kanyang daladala. Madalang kung ngumiti si Emmanuel at ngayong kaharap na niya ang dalaga, hindi niya maiwasan na ipinta ang ngiti sa kanyang labi dahil sa kabaitang taglay ng dalaga. Maraming salamat po, miss. Kailangan ko talaga ng maayos na trabaho. Malaking oportunidad para sa akin ang posisyong inaalok mo. Nakangiting wika niya. Ngumiti rin pabalik ang dalaga na mas lalong nagpaganda sa kanya. Taglay ng dalagang magandang hugis ng mukha. Mahabang pilik mata. Matangos na ilong. Brown na mga mata. Curly hair na katamtaman lang ang haba. At malaporselan ng kutis. Para siyang isang Barbie doll kung titingnan dahil sa kulot niyang buhok na kulay brown na talaga namang bumagay sa kanyang mukha. Walang anuman sir, alika, sumunod ka sa office ko at nang masimulan ko ang pag-interview sa'yo. Magalang na wika ng dalaga at saka humakbang patungo sa kanyang nakaparadang kotse sa hindi kalayuan. Nakasunod naman sa kanya si Emmanuel na halatang masayang-masaya sapagkat nagkakaroon na siya ng magandang trabaho. Magkatabi sina Emmanuel at Rochelle sa front seat. Si Rochelle ang nagmamaneho habang nakatutok naman si Emmanuel sa kanyang cellphone. Nakabibing yung tahimik na namamayani sa pagitan nilang dalawa habang binabagtas ang zigzag road. Tanging ugong lamang ng makina ng sasakyan ang maririnig. Minsan ay pasimpleng sinusulyapan ni Emmanuel ang dalaga habang nagmamaneho. Hindi maitatanggi ang kanyang mga mata na nabibighani siya sa kagandahan ng dalaga. Mayroong pagkakataon na nahuhuli siya ni Rochelle na nakatingin. Ngunit kaagad din binabawi ni Emmanuel ang kanyang tingin. Malayo pa bang office mo? Tanong ni Emmanuel bilang pagpuputol sa katahimikang namamagitan sa kanila. Bago sumagot si Rochelle, sinulyapan niya muna ang kanyang relong pambisig. Mga 30 minutes pa bago tayo makarating. Wika ng dalaga at saka sumulyap kay Emmanuel. Malayo pa pala, sambit ng binata at saka sumilip siya sa bintana. Tanaw niya ang mga punong kahoy sa paligid. Walang kabahay-bahay sa lugar na yon. Malamig ang simoy ng hangin kaya pasimple niyang niyakap ang kanyang sarili. Wala siyang dalang jacket kaya wala siyang panlaban sa lamig. Pipikit na muna sana siya upang saglit na matulog. Ngunit nagulat siya nang biglang huminto ang kotse. Wala sa oras na napatingin si Emmanuel sa direksyon ni Rochelle. Oh, bakit ka huminto? Anong gagawin natin sa magubat na lugar na to? Sunod-sunod na tanong niya. Nahihiyang pakamot-kamot si Rochelle sa kanyang ulo. Kasi
Nag-aalalang sagot ng dalaga habang nagkukulay mansanas ang kanyang muka. Para bang nahihiya siya sa binata. Ano? Anong kasi-kasi-karyan? Umayos ka nga sa pagsasalita mo. Wika ni Emmanuel habang nakatingin siya kay Richelle. Napansin niyang biglang pamumula ng pisngi ng dalaga. Subalit hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. May gusto kang gawin sa magubat na lugar na to? Muling tanong niya kay Richelle at kapag kuwan ay inilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Madalang ang mga sasakyang dumadaan ng mga sandaling yon. Kasi naiihi ako. Nahihiyang wika ni Richelle habang hawak-hawak niya ang kanyang puson. Nararamdaman niya na parang lalabas na talaga ang ihi niya. Ngunit nahihiya siyang lumabas dahil kasama niya si Emmanuel. Naiihi ka. Hindi mo na ba kayang tiisin hanggang sa office mo? Nagtatakang tanong ni Emmanuel. Bigla siyang nalinawan kung bakit parang nahihiya sa kanya si Richelle. Parang lalabas lang kasi talaga eh. Nahihiyang sagot ng dalaga habang nakahawak pa rin sa kanyang puson. Muling sumulyap si Emmanuel sa paligid at nakita niya ang puno ng nyog na nakatayo sa di kalayuan. Pumunta ka sa nyog na yun doon ka umihi. Wika niya habang tinuturo niya kay Richelle ang puno ng nyog. Kaagad namang tiningnan ng dalaga ang direksyong itinuturo ni Emmanuel. Nang makita niya ang puno ng nyog, nagkasalubong ang kanyang mga kilay at pinukulan niya ng galit na tingin si Emmanuel. Parang tigre tuloy siya kung tingnan. Bakit galit na galit ka kung makatingin? Nakangising tanong ni Emmanuel. Parang gusto niyang asarin si Richelle. Ayokong umihi ron. Baka silipan mo pa ako, no? Sagot ni Richelle at saka inirapan niya si Emmanuel. Muli na namang napangisi ang binata at saka nagsalita. Ang arte mo naman. Huwag ka mag-alala. Di naman kita sisilipan. Nagpaikot-ikot ang mata ni Richelle sa kakahuyan. Naghahanap siya ng magandang pwesto na pwede niyang ihian at hindi siya makikita ni Emmanuel. Sa patuloy na pag-ikot-ikot ng kanyang paningin, nakita niya ang makapal na talahib. Ihing-ihi na talaga siya kaya mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at saka tumakbo siya patungo sa talahiban. Sa kabilang dako, nakangisi pa rin si Emmanuel habang sinusundan niya ng tingin si Richelle. Kawawa naman yung babaeng yun. Natatawang bulong ni Emmanuel habang nasa loob siya ng kotse. Hinihintay niyang bumalik si Richelle. Hoy! Lalaki! Alika rito! Nagulat si Emmanuel nang bigla niyang marinig ang sigaw ni Richelle. Parang takot ang dalaga. Kinakabahan naman si Emmanuel baka kung ano nang nangyari sa babaeng yon. Kaya kaagad niyang binuksan ang pinto ng kotse at saka lumabas. Humakbang siya patungo sa kinaroroonan ni Richelle. Nakatayo lamang ang dalaga habang nakahawak sa kanyang puson. Hinihintay niyang makalapit sa kanya si Emmanuel. Habang naglalakad si Emmanuel, nagtataka siya kung bakit hindi pa rin umiihi si Richelle. Hoy, bilisan mo nga dyan. Iihi na ako eh. Sigaw ni Richelle sa kanya. Daig pa nito ang boss kung makapag-utos sa kanya. Pakamot-kamot si Emmanuel sa kanyang ulo habang papalapit na siya sa dalaga. Tagal mo naman. Kanina pa ako iihi rito eh. Sermon ni Richelle sa kanya. Ihing-ihi ka na pala bakit hindi ka nalang umihi? Bakit ba tawag ka ng tawag sa kagwapuhan ko? Sunod-sunod na tanong ni Emmanuel habang nakatingin siya sa nakabusangot na mukha ng dalaga. Samahan mo ko. Natatakot kasi ako eh. Parang may naririnig kasi ako nakakaiba eh. Pagmamakaawa ni Richelle, humagalpak naman ang tawa si Emmanuel. Tawang-tawa siya dahil takot na takot si Richelle habang ihing-ihi na. Kung umihi ka na lang dun sa puno ng nyug kanina, di sana tapos ka na. Wika ni Emmanuel at saka nagpamulsa. Tawang-tawa siya samantalang si Richelle naman ay halos hindi na maguhit ang mukha. Hindi na nakatiis si Richelle. Hinila niya si Emmanuel patungo sa mga talahib. Labis na nagulat ang binata sa kanyang ginawa. Ano ba? Ba nangihila ka? Reklamo ni Emmanuel habang hawak-hawak ni Richelle ang kanyang kaliwang kamay. Kinaladkad siya nito patungo sa mga talahib. Tumalikod ka, huwag ka nga alis, iihi na talaga ako. Wika ni Richelle sa kanya. Wala nang nagawa si Emmanuel kundi ay tumalikod na lamang at baka kung ano pang isipin ni Richelle. Ibinaba na ng dalagang kanyang suot na cycling at saka underwear. Umihi siya sa likod ng talahib habang nakatalikod naman si Emmanuel.
Natatakot kasi siyang umihi mag-isa sapagkat hindi niya kabisado ang lugar na yon. "Oh, ano, tapos ka na ba?" Tanong ng binata habang nakatalikod. "Hindi pa, huwag kang excited." Pasigaw na sagot ng dalaga habang patuloy pa rin siya sa pag-ihi. Nababahala siya baka biglang lumingon si Emmanuel at makita siyang umiihi. "Huwag kang lilingon huwag kang lilingon." Paulit-ulit niyang sambit kay Emmanuel. Sa kabilang dako, tawang-tawa naman ang binata sa kanyang ginagawa. "Ay, salamat. Natapos din." Natutuwang wika ni Richelle pagkatapos niyang itaas ang kanyang pangilalim na suot. "Pwede na akong lumingon?" Tanong sa kanya ng binata. "Hindi pa. Huwag ka muna lumingon." Sagot naman ni Richelle. "O sige, bilisan mo na yan." Wika ni Emmanuel habang nakatalikod pa rin. Sinamantala ni Richelle ang pagkakataong yon. Dahang-dahang naglakad si Richelle palayo kay Emmanuel. Nang makalayo na siya sa kinatatayuan ng binata, tawang-tawa siya sapagkat nakatalikod pa rin si Emmanuel. Ni hindi niya alam na naglalakad na pala si Richelle pabalik sa kotse. "Ay, naisahan na naman ako ng babaeng yun." Wika niya at saka nagkamot sa kanyang ulo habang naglalakad. Natagpuan niya si Richelle sa loob ng sasakyan na panayang tawa. "Wow, pagkatapos kitang samahang umihi, iiwanan mo lang ako nang walang paalam." Sumbat niya kay Richelle nang makabalik siya sa kotse. Tawa ng tawa lamang si Richelle dahil sa ginawa niyang kalokohan. Pagkalipas ng ilang minuto, pinaandar na ni Richelle ang makina ng kotse. Muli nilang binagtas ang daan hanggang sa nakarating sila sa kanyang office. "What is your name?" Tanong ni Richelle kay Emmanuel bilang pagsisimula ng interview. Kanina pa sila nagsasama ngunit hindi niya man lang nalaman kung anong pangalan ng binata. "I am Emmanuel Milton Verse." Sagot ng binata sa formal na paraan. Nasa interview sila at professional ang paraan ng pakikipag-usap ni Richelle. Walang asaran, walang biruan. Manager si Richelle at alam niya kung saan ilulugar ang kalokohan at pagiging professional. Ganon din si Emmanuel. Ginagalang niya si Richelle bilang manager ng kumpanyang pagtatrabahuhan niya. Nagpatuloy ang kanilang interview sa loob ng mahigit kalahating oras. Tuwang-tuwa si Emmanuel sapagkat kay bilis ng mga pangyayari. Hindi niya akalaing makakahanap siya ng magandang trabaho sa lalong mabilis na panahon. Isa na siyang official na sekretary ni Manager Richelle Evangelion sa food company na pagmamayari ni Mr. Ismael. Kailan po ako pwedeng magsimula sa pagtatrabaho?" Tanong ni Emmanuel kay Richelle. Naabutan na sila ng 7:00 ng gabi sa opisina sapagkat tinuruan pa ni Richelle ang binata tungkol sa kung ano-ano ang mga dapat niyang gawin bilang isang sekretary ng kumpanya. Malinaw ang mga instructions at explanation na binigay ni Richelle kaya mabilis na nakuha ni Emmanuel. "You can start tomorrow, Sec." Sagot niya sa tanong ng binata. Sumilay ang ngiti sa labi ni Emmanuel sapagkat yun ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Richelle ng secretary. "Okay, Ma'am Richelle, thank you so much." Sambit ni Emmanuel at ngumiti lamang si Richelle bilang pagtugon. Ma'am ang tawag niya kay Richelle dahil nasa opisina sila. Habang lumilipas ang oras, mas lalong lumalalim ang gabi. Sinulya pa ni Richelle ang kanyang relo. "Naku, it's 7:25 PM na pala. Ayusin ko lang yung mga gamit ko sa kauwi na." Sabi ni Richelle at saka in-off ang kanyang kaharap na laptop. "Oo nga, ang bilis ng oras. Di natin namalayan na gabi na pala." Pagsasang-ayon naman ni Emmanuel. "Oo nga pala, sumabay ka na lang sa akin para hindi ka mahirapang maghanap ng masasakyan." Mabait na alok ng dalaga sa binata. Nagdalawang isip pa si Emmanuel kung sasabay siya o hindi. Ngunit hindi na lang siya tumanggi sapagkat palalim na ng palalim ang gabi. "Sige po ma'am, salamat talaga." Wika niya. At tinulungan niya si Richelle sa pag-ayos ng mga papeles na nagkalat sa kabilang mesa. Pagkatapos ng ilang minuto, sabay na silang lumabas sa office ni Richelle. Dala-dala ng dalagang kanyang shoulder bag. Samantalang bitbit naman ni Emmanuel ang isang malaking plastic na pagmamayari ni Richelle. Siya na ang nagkusang loob na bitbitin yon sapagkat mabigat ang laman ng plastic na yon. Ang laman ng plastic na yon ay mga gamit pang kusina na in-order ni Richelle. Laking pasasalamat niya dahil tinulungan siya ni Emmanuel na dalhin yun papunta sa loob ng kanyang itim na kotse. Nang makarating sila sa harap ng sasakyan, si Emmanuel na ang nagbukas ng pinto para kay Richelle. Hindi inaasahan ng dalaga ang pangyayaring yon. "Wow!
Gentleman yarn? Biro niya sa binata. Kaagad namang ngumiti si Emmanuel at saka sumagot. Always naman akong gentleman, no? Oh, ano? Hanga ka na naman ba? Inirapan lang siya ni Rochelle at saka pumasok na sila sa loob. Kagaya kanina, magkatabi pa rin sila sa front seat. Ma'am, salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin ha. Hindi ko talaga inaasahan na magiging sekretary ako sa kumpanya nyo. Wika ni Emmanuel habang nag-drive si Rochelle. Walang anuman, pagbutihin mo yung trabaho mo para hindi ka matanggal sa pwesto. Sagot naman ng dalaga. Syempre naman ma'am, I'll do my best para mapabilib ka. Pagmamayabang ni Emmanuel at sinulyapan siya ng dalaga. Aba, siguraduhin mo lang. Wika ni Rochelle. Nang makarating si Emmanuel sa kanyang bahay, agad siyang humiga sa kanyang kama. Pagod na pagod ang kanyang katawan. Hindi na nga niya nagawang magluto para sa kanyang hapunan. Pagod siya ngunit hindi naman siya nakaramdam ng gutom. Habang nakahiga siya, naroon pa rin ang tuwa na nararamdaman niya sapagkat isa na siyang sekretary ng isang sikat na kumpanya. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng malaki-laking sweldo. Wika niya habang nakapintas sa kanyang labi ang matamis na ngiti. Laking pasasalamat niya na nagkakilala sila ni Rochelle sapagkat ang dalagang yun ang dahilan kung bakit naging isa siyang sekretary. Ang tanging akala niya dati ay mabubulok na siya sa loob ng Jollibee bilang isang cashier. Habang nagmumuni-muni siya sa kanyang higaan, bigla siyang nakatulog nang hindi niya man lang namamalayan. Nagising si Emmanuel dahil sa paulit-ulit na pagring ng kanyang cellphone. Naalimpungatan siya. Inaantok pa sana siya ngunit wala na siyang choice kung di ay kunin ang kanyang cellphone na nasa kanyang gilid. Tiningnan niya ito. 5 missed calls? Sino ba tong tumatawag? Storbo lang sa tulog ko. Pagrereklamo niya. Pakamot-kamot pa siya sa kanyang ulo habang inaantok na nakatitig sa kanyang cellphone. Pipikit na sana siya upang bumalik sa pagtulog nang muling nagring ang kanyang cellphone. Naiinis na sinagot niya ang tawag. Number lamang ang lumalabas at wala siyang ideya kung sinong tumatawag. Hello? Sino ka ba? Aga-aga tawag ka ng tawag. Iniistorbo mong masarap kang tulog eh. Sermon niya nang sagutin niya ang tawag. Anong maaga pa? It's already 8:30 in the morning. Late ka na ng 30 minutes. Ano? May bala ka bang pumasok o hindi? Sagot ng babae sa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Emmanuel sapagkat pamilyar na pamilyar sa kanya ang boses na yon. Ma'am Rochelle Evangelion, ikaw ba itong tumatawag? Paninigurado niya. Hindi ba halata? Nako, kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo sinasagot. First day mo ngayon sa trabaho tapos late ka pa? Bilib na talaga ako sa'yo. Sagot ng kabilang linya. Naalala ni Emmanuel na first day niya pala sa kanyang trabaho. Tiningnan niya ang kanyang relong pambisig. Lagpas 8 o'clock na. Late na siya sa trabaho. Bigla siyang nabuhayan at nakaramdam siya ng hiya. Kaya mabilis pa sa kidlat na bumangon siya sa kanyang higaan. Good morning nga pala ma'am. Sorry, hindi ko kasi namalayang umaga na pala. Sige, papunta na po ako dyan. Nag-aalalang wika ni Emmanuel sa kabilang linya at saka ibinaba niya ang kanyang cellphone. Kinakabahan siya. Baka maghanap na ng ibang sekretary si Rochelle. Unang araw pa lang ng trabaho, late na ako agad. Bulong ni Emmanuel habang naliligo siya. Sinasabunan niya ng maayos ang kanyang buong katawan. Dapat, mabango ko para humanga naman sa akin si Ma'am Rochelle. Sambit niya habang naglalagay siya ng shampoo. Binilisan niya ang pagkilos. Natitiyak niyang sermon na naman ang aabutin niya sa kanyang magandang manager. Pagkatapos niyang maligo, kaagad siyang nagbihis at humarap sa salamin. Kung gwapo ko kahapon, dapat mas gwapo kong tingnan ngayon. Sambit niya habang inaayos niya ang kanyang suot na tuxedo. Hindi lang dapat gwapo, dapat fresh din at mabango. Dagdag niya at saka nilagyan niya ng perfume ang kanyang leeg, batok at saka damit. Ayaw niyang magmukhang dugyot sapagkat binata siya. Nakakahiya naman sa dalaga kung magmumukha akong dugyot. Wika pa niya at saka napakagat-labi siya sa harap ng salamin. Muli niyang sinulyapan ang kanyang relong pambisig. Naku, 9:00 na. Kailangan ko na umalis. Sambit niya at umalis na siya sa harapan ng salamin. Tama ng pagpapagwapo, late na ako. Tumakbo siya palabas ng kanyang bahay at tumungo sa kinaroroonan ng kanyang motor.
Dala niya ang kanyang cellphone, wallet at pati na rin ang susi ng motor. Pagkatapos ng ilang segundo ay binagtas na niya ang daan patungo sa opisina. Mabilis ang kanyang pagpapatakbo sa kanyang motor. Nang sa gayon ay mabilis din siyang makarating. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, nakarating na rin siya. Ipinwesto niya ang kanyang motor sa parking area. Patingin-tingin sa mga kotseng naroon. Pangarap niya rin kasi ang magkaroon ng sariling kotse. Naglakad na si Emmanuel patungo sa opisina ni Richelle. Handa na siyang mapagalitan. Handa na siyang tanggapin lahat ng sermon na ibabato sa kanya. Kasalanan niya rin naman kasi dahil late siyang pumasok sa trabaho. Inayos niya muna ang kanyang suot, pati ang kanyang buhok, bago pumasok sa office ni Richelle. Gusto niya kasi nagwapo siyang tingnan. "Good morning, Ma'am Richelle. I'm sorry, I'm late." Wika ni Emmanuel nang makapasok na siya sa loob. Naratnan niya si Richelle na busy sa kanyang ginagawa sa laptop. Tumikhim siya para mapansin ng dalaga. "Good morning, ma'am." Muling bati niya. Maya-maya pa'y binalingan siya ni Richelle ng tingin. Kaagad niyang binasa ang kanyang labi para kissable tingnan sa harap ng dalaga. "Good morning also. Pakilista ng mga produktong ilalabas." Wika ni Richelle at itinuro niya kay Emmanuel ang mga pagkain na nakalagay sa hantal-hantal na mga karton. Iyon ang mga produktong ilalabas nila sa kanilang food company. Ang kanilang kumpanya ay isa sa mga pinakamalaking provider ng mga produktong pagkain sa Pilipinas, loob at labas ng bansa, kaya malaki ang kanilang kinikita. Habang tumatagal ay mas lalo pang nag-i-improve ang food company nila dahil sa mga customer nila na walang sawang bumibili ng kanilang mga produkto. "Sige po, ma'am," sagot ni Emmanuel pagkatapos magbigay ng instructions si Richelle. Pagkatapos ng instructions ni Richelle, alistong tumalima si Emmanuel. He did his best to prove na karapat-dapat talaga siya sa kanyang pwesto bilang isang sekretary. Isa-isa niyang nilista ang mga produktong kanilang ilalabas mula sa kanilang food company. "Bagay na bagay ka talaga maging sekretary. Masipag ka naman pala. Need mo lang talagang gumising ng maaga." Boses ng isang babae ang kanyang narinig mula sa likuran. Pamilyar sa kanya ang tinig na yon. Nahulaan na niya kung sinong nagmamay-ari ng magandang boses na yon. Bahagya siyang huminto sa paglilista at saka lumingon sa direksyong pinanggagalingan ng nasabing boses. "Naku, andiyan ka na pala, ma'am. Nagulat tuloy ako." Wika ni Emmanuel nang lumingon siya. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Nakangiti sa kanyang dalaga habang titig na titig sa kanya. Parang ang ganda ng kanyang mood sa araw na yon. "Siyempre, pinagmamasdan kaya kita," sagot ni Richelle sa mga salitang tinuran ni Emmanuel. Muntik nang mabitawan ni Emmanuel ang panulat na kanyang hawak-hawak. Unexpected ang mga salitang kanyang narinig mula sa mismong bibig ng kanilang manager. Hinawi niya ang kanyang buhok para mas lalong magmukhang gwapo at saka kagat-labing tumingin sa dalaga. "Anong sabi mo, ma'am? Pinagmamasdan mo ko?" "Naku naman po, baka mawala kayo sa focus niyan. Makalaglag panty pa naman tong kagwapuhan ko." Pagmamayabang niya sabay pa-cute. Ganun na lamang ang pagkunot ng noon ni Richelle. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Itinaas niya ang kanyang isang kilay na parang mataray at saka nagsalita. "Ang hangin mo naman? Huwag kang assuming dyan." "Anong assuming ako? Di ba, ikaw nga nagsabi kanina na pinagmamasdan mo ko. Ganito na ba ako kagwapo para pagmasdan?" Sunod-sunod na tanong ni Emmanuel. Napapailing na lang si Richelle sa kahanginang taglay ng kanyang sekretary. "Oo nga, sinabi ko nga pinagmamasdan kita." "Aba, syempre dahil tinitingnan ko kung paano ka kumilos. Kung active ba o kung usad pagong o ano pang mga klase ng pagkilos." Paliwanag ng dalaga na ikinapawi ng ngiti ni Emmanuel. Medyo nahiya siya sa part na ipinagyabang niya ang kagwapuhan niya. Gusto nang humalakhak ni Richelle sapagkat naisahan na naman niya si Emmanuel. Ngunit pinipigilan niya lang matawa. "Naku naman, ma'am, edi dapat nilinaw mo nung una pa lang. Ayan tuloy, iniisip mo na assuming ako." Pagrereklamo niya habang pakamot-kamot siya sa kanyang ulo. "Problema mo na yan. Sa bagay, totoo naman talagang assuming ka. Sige na, ipagpatuloy mo ng ginagawa mo dyan. Pagbutihin mo para very good. Marami pa akong gagawin. Puntahan mo na lang ako if you have some questions and clarifications." Wika ni Richelle at saka tumalikod na siya. Inismeran naman siya ni Emmanuel habang humahakbang siya palayo sa kinaroroonan nito. Muling napakamot si Emmanuel sa kanyang ulo.
Ay nako, ewan ko na lang sa babaeng yun. Sambit niya sa mahinang tono ng kanyang boses. Muli niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa kanina. Saka ipinagpatuloy yon. Kailangan niyang matapos yon before lunch break kasi syempre ayaw niya ring masabihan na mabagal o usad pagong. Kailangan active siya para mapabilib sa kanya si Richelle. Kailangan niya pa naman ng malaking sweldo. Sobrang sayang kung sasayangin niya pa ang oportunidad na ito. Patuloy lamang si Emmanuel sa kanyang ginagawa. Tutok na tutok siya sa paglilista ng mga produkto nang bigla siyang napatigil dahil narinig niya sa di kalayuan na parang pinag-uusapan ng dalawang lalaki si Richelle. Ganda talaga ni Ma'am Richelle, no? Nakakatunaw yung ganda niya. Wika ng isang lalaki na parang nasa 27 taong gulang na. Parang magkasing edad lamang sila ng lalaking kanyang kausap. Oo nga pre, sobrang ganda niya. Balang araw, mapapasayaw ko rin ng spagetting pababang babaeng yun. Sagot naman ng isang lalaki. Aba, huwag ka madaya. Dapat dalawa tayo pare. Oo pre, tayong dalawa. Basic lang yon. Diskarte na lang kulang. Wala sa oras na uminit ang ulo ni Emmanuel nang marinig niya ang usapang yon. Kumukulo ang kanyang dugo habang pinupukulan niya ng masakit na tingin ng mga lalaking tuwang-tuwang binabastos ang kanilang manager. Mabilis na mabad trip si Emmanuel sa ganoong mindset ng mga lalaki. Ayaw niya kasing binabastos ng isang lalaki ang isang babae. Dahil sa inis na kanyang nararamdaman, hindi niya pinalampas ang ganoong pangyayari. Mas mabilis pa sa kidlat na tumayo siya sa kanyang kinauupuan at kaagad na humakbang patungo sa kinaroroonan ng dalawang lalaki na nag-uusap. Hindi nila pinansin ang paglapit ni Emmanuel. Nagulat na lamang sila nang bumagsak ang kamao nito sa kanilang muka. Hindi inaasahang suntok ang kanilang inabot na umagaw ng kanilang atensyon. Sa susunod, huwag na huwag niyong babastusin si Ma'am Richelle dahil titiyakin kong hindi lang suntok ang aabutin niyo. Magsibalik kayo sa trabaho niyo. Galit na sambit ni Emmanuel sa kanila at saka sinipa niya ang isang malaking karton na nasa harapan ng dalawang lalaki. Nagulat ang dalawa sa kanyang ginawa. Hoy, sino ka ba? At anong pakialam mo sa usapan namin? Wika ng isang lalaki nang makabawi ito mula sa malakas na pagkakasuntok ni Emmanuel. Namumula pa ang pisngi nito. Hindi na kailangang alamin kung sino ako. Ang akin lang, huwag na huwag niyong babasusin si Ma'am Richelle. Matapang na sagot ni Emmanuel. Nakakuyom ang kanyang dalawang kamao. Umaapoy pa rin ang kanyang galit. Tila ba gusto niyang basagin ang mukha ng dalawang lalaking kaharap niya. Bakit? Nagsiselos ka ba dahil pinag-uusapan namin si Ma'am Richelle? Tanong naman ng isang lalaki. Mas lalong nagalit si Emmanuel. Kasabay ng pagsalubong ng kanyang mga kilay ay muling pagdapo ng kanyang kamao sa mukha ng isang lalaki. Hindi rin nagpatalong dalawang lalaking yon. Kagaya ng ginawa ni Emmanuel sa kanila, sinubukan nilang patamaan ng kanilang kamao ang mukha ni Emmanuel. Ngunit kay bilis umilag ng binata. Makikita sa kanyang kilos at galaw na malupit talaga siya pagdating sa suntukan. Siya yung tipo ng kaaway na hindi agad natatamaan. Umiigting ang kanyang panga habang galit na pinagsusuntok niya ang dalawang nambastos kay Ma'am Richelle. Daig niya pa ang isang mabangis na leon. Suntukan lamang ng suntukan sina Emmanuel at ang dalawang lalaki na mga kargador. Bawat isa sa kanila ay ayaw magpatalo. Suntok at tadyak ang ginagawa ni Emmanuel sa kanyang dalawang kalaban. Hindi na mabilang kung ilang beses na niyang natamaan ang mga ito. Sa masamang palad, nasuntok siya ng isa niyang kalaban sa gilid sa bandang malapit sa kanyang bibig na naging dahilan ng pagdurugo nito. Kahit nasuntok na si Emmanuel, patuloy pa rin siya sa pakikipaglaban sa dalawang kargador. Hoy, mga lalaki! Magsitigil nga kayo! Magsitigil kayo! Tinig ng isang babae ang kanilang naulinigan. Inaawat sila nito, subalit hindi sila nakikinig. I said stop! Muling sigaw ng babae na umagaw sa kanilang atensyon. Mabilis pa sa kidlat na tumigil silang tatlo nang malaman nilang si Richelle ang umaawat sa kanila. Mababa ka sa mukha ng dalagang pagkadismaya at pagkairita sa ginagawa ng mga trabahador at ng kanyang sekretary na si Emmanuel. Anong kalokohan tong ginagawa nyo? Akala ko ba nagtatrabaho kayo ng maayos? Galit na tanong ni Richelle sa kanilang tatlo. Halata ang katapangan sa kanyang boses, maging sa kanyang tindig. Iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan ni Emmanuel kung paano magalit ang isang Richelle Evangelion.
Huminga ng malalim si Emmanuel. Dinilaan niyang dugo na nasa kanyang bibig at saka nagsalita. I'm so sorry for what we have done, ma'am. Narinig ko kasing binabastos ka nila. Kaya hindi ko na pinalampas ang bagay na yun. Hindi ako natutuwang binabastos ang isang lalaki ang isang babae. Lalo na't manager ko sa kumpanyang to. Napakawalang respeto ng mga lalaking katulad nila. Pagpapaliwanag ni Emmanuel habang kinakabahan naman ng dalawang lalaki na nasa tabi niya. Nang marinig ni Richelle ang sinabi ni Emmanuel, kumunot ang kanyang noo. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa pinagsasasabi ng kanyang sekretary. Upang matiyak ang katotohanan, seryoso siyang tumingin sa dalawang lalaki. Totoo bang sinasabi ng aking sekretary? Talaga bang binabastos niyo ko? Mariin niyang tanong. Pinipilit niyang kumalma habang hinihintay ang sagot ng dalawang lalaki. Subalit hindi pa rin nakasagot ang mga ito. Tila ba nag-aalangan sila kung sasagot o hindi. Isang tanong, isang sagot. Totoo ba ang sinabi ng aking sekretary? Muling tanong ni Richelle sa dalawa. Mas mataas ang tono ng kanyang boses kumpara sa una. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Kalmado lamang siya kung titingnan. Ngunit halatang galit na. Sorry po ma'am, hindi na po mauulit. Wika ng isang lalaki. Nagmamakaawa ang tono ng kanyang boses. So, totoo pala talagang binabastos niyo ako? Kalmadong tanong ng dalaga. Hindi na po mauulit ma'am. Wika naman ng isang lalaki na halatang kinakabahan na. Talagang hindi na talaga mauulit. Dahil mula sa araw na to, ayoko nang makitang pagmumukha niyong dalawa. Pack your things and go away. Tinatanggal ko na kayo sa kumpanyang to. Seryosong wika ni Richelle sa kanilang dalawa. Ma'am, maawa ka sa amin. Please, ma'am, kailangan talaga namin ng trabaho eh. Pangako, hindi na po namin uulitin ang ginawa namin. Pagmamakaawa ng isang lalaki. Oo nga po ma'am, hindi na po mauulit. Magpapakabait na kami. Bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa naman ng isang kasama nito. Parang maiiyak na ang dalawa ngunit nanatiling nakapamewang lamang si Richelle. Tila ba wala siyang naririnig. Parang naging bakal ang kanyang puso. Bunsod ng kanyang galit. Hindi niya akalaing magagawa ng kanyang mga trabahador ang bastusin siya. Hindi ko kailangan ng pagmamakaawa niyo. Tapos na ninyo akong bastusin kaya tapos na rin ang trabaho niyo sa kumpanyang to. Malamig na wika ni Richelle at saka tumalikod. Sekretary, sumunod ka sa office ko. Wika niya kay Emmanuel bago siya humakbang palayo. Kaagad namang sumunod sa kanya si Emmanuel. Napakamot na lamang sa kanilang ulo ang dalawang trabahador na tinanggalan ng trabaho dahil sa kanilang ginawa. Sising-sisi sila, ngunit wala na silang magagawa. Patuloy lamang sa paglalakad si Richelle habang nakasunod naman sa kanya si Emmanuel. Ibang-iba pala magalit ang babaeng yun. Kakatakot. Bulong ng binata sa kanyang sarili habang naglalakad patungo sa office ni Richelle. Pagdating nila sa office, pinaupo muna siya ni Richelle. Hindi niya alam kung anong gagawin nito sa kanya. Kinakabahan siya baka masermonan siya. Hinahanap ni Richelle ang kanyang medicine kit. Kumuha siya ng maliit na cotton at pinatakan yun ng konting betadine. Pagkatapos nun, humakbang siya palapit sa kinauupuan ni Emmanuel. Salamat sa pagtatanggol mo sa aking pangalan. Gagamutin ko lang yung sugat mo sa bibig. Mahinang wika ng dalaga. Habang nagtatagpong kanilang mga mata, ganoon na lamang ang tuwa ng gumuhit sa dibdib ni Emmanuel. Hindi niya mapaliwanag ang kanyang nararamdaman. Habang nagtititigan sila ng mata sa mata. Walang anuman po ma'am. Ayoko lang po na binabastos ka ng mga lalaki. Sagot ni Emmanuel. Ngumiti naman si Richelle. Akmang ilalapat na ng dalagang cotton na merong betadine sa bibig ng binata. Nang bigla siyang pigilan ito. Ako na lang po ma'am ang gagamot nitong sugat ko. Kaya ko naman to. Di rin naman masyadong masakit. Nahihiyang sambit ni Emmanuel. Ngunit hindi nagpaawat ang dalaga. Ako na. Wika ni Richelle at sinimulan na niya ang paglapat ng cotton sa sugat ni Emmanuel. Hap di ba? Tanong niya sa mahinang boses nang mapansin niyang napapangiwi ang binata. Hindi naman po ma'am. Sagot ni Emmanuel na parang nahihiya. Hindi niya mapigilan ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit niya yun nararamdaman sa tuwing
Nagtatagpo ang kanilang mga mata ni Richelle. Sa buong buhay niya, tanging kay Richelle niya lang naramdaman ang ganoong klase ng pakiramdam. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Basta ang tanging alam niya, masaya siya sa tuwing kausap niya ang dalaga. Habang patuloy na ginagamot ni Richelle ang labi ni Emmanuel, hindi mapigilan ng binata ang mabighani sa taglay na kagandahan ng dalaga. Dumako ang kanyang tingin sa malarosas na labi nito. Parang may naguutos sa kanya na halikan yon. Naguguluhan siya sa nararamdaman niya. Richelle, sambit niya sa pangalan ng dalaga. Nagkatitigan silang dalawa. Dahil sa pangyayaring yun, hindi napigilan ni Emmanuel ang kanyang nararamdaman. Inangkin niya ang labi ni Richelle nang walang paalam. Nagulat ang dalaga sa kanyang ginawa. Ramdam niyang nanginginig si Richelle nang dumampi ang kanilang mga labi. Habang inaangkin ni Emmanuel ang magandang hulma ng labi ni Richelle, biglang nagsalita ang dalaga. Emmanuel, first time ko to. Halatang kinakabahan si Richelle dahil sa tono ng kanyang boses. Hindi napigilan ni Emmanuel ang mapangiti. Ang cute mo naman. Ma'am, huwag kang mag-alala. Tuturuan naman kita eh. Nakangiting sambit niya. Pero, nag-aalang ang wika ng dalaga. Anong pero? Tanong ni Emmanuel. Mas lalong sasakit ang labi mo kapag kinis ko. Parang bata na tugon ni Richelle. Mas lalong nai-inlove tuloy si Emmanuel. Masayang masaya siya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Huwag kang mag-alala. Hindi naman masasaktan ang labi ko eh. Halik mo ang gamot sa sugutan kong labi. Hindi betadine. Matamis na bulong ni Emmanuel sa dalaga at saka muling inangkin ang labi nito. Napapikit na lamang si Richelle. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Gustong-gusto niya ang mainit na halik ng binata. Natagpuan na lang ni Richelle ang kanyang sarili na gumaganti na sa halik ni Emmanuel. Pinagsaluhan nila ang mainit na halik sa loob ng kanyang office. Bulaga! Huli kayong dalawa! Napatigil sina Richelle at Emmanuel nang biglang may bumukas ang pinto at may gumulat sa kanila. Kinakabahan na si Richelle. Nahihiya siya sa kanilang ginawa. Nakalimutan kong ilak yung pinto. Bulong niya kay Emmanuel at saka tumingin siya sa pinanggagalingan ng boses na yon. Natanaw niya si Melody sa pintuan na tumatawa habang nakatingin sa kanila. Si Melody ay isa rin sa mga nagtatrabaho sa kanilang food company at close silang dalawa. Nahuli sila nito na naghahalikan. Naku, malaking kahihiyan to. Bulong ni Richelle sa kanyang sarili at saka tinakpan ang kanyang bibig. Nagkukulay mansanas ang kanyang mukha dahil sa hiya. Wow naman, Ma'am Richelle. Di mo sinasabing may boyfriend ka na pala. Pang-asar sa kanya ni Melody. Nahihirapan siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya gayong hindi naman niya boyfriend si Emmanuel. Ngunit kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya. Ayaw niyang sabihin kay Melody na hindi niya boyfriend si Emmanuel dahil baka kung ano pang isipin ni Melody. Bakit hindi ka ba kumakatok? Sumbat niya kay Melody habang inaasar siya nito. Di dapat nilak mong pinto. Alam niyong gagawa kayo ng milagro ng boyfriend mo eh. Sagot naman ni Melody. Gusto na niyang batuhin ng flower vase si Melody dahil sa sinabi nitong gagawa-gawa raw sila ng milagro. Nagiinit na siya sa hiya samantalang si Emmanuel naman ay pangiti-ngiti lang. Pasensya na po ah. Sadyang excited lang tong girlfriend ko na matikman ng virgin lips ko. Wika naman ni Emmanuel kay Melody na ikinasalubong ng mga kilay ni Richelle. Aba, ikaw nga tong takam na takam sa labi ko. Pagtatanggol ni Richelle sa kanyang sarili, natatawa na lamang si Melody sa ginagawa nilang dalawa. Wala namang masama sa pakipaghalikan no? Normal lang yan dahil nagmamahalan kayo bilang magkasintahan. Pero ang akin lang, huwag naman ninyong kalimutang ilak yung pinto. O siya, aalis na ako dahil may gagawin pa ako. Maghalikan na ulit kayo riyan. Siguraduhin nyo na magtututbrush na kayo ah. Sabi ni Melody at saka lumabas. Naiwang nakatulala sina Richelle at Emmanuel. Hala, lagot ako nito. Kailangan nating magpanggap na magkasintahan. Kasi kapag sasabihin ko na hindi tayo magkasintahan, baka ipagkalat ni Melody na nakikipaghalikan ako sa hindi ko naman boyfriend. Kinakabahang wika ni Richelle. Samantalang si Emmanuel naman ay chill lang. So, anong plano mo?
Tanong ni Emmanuel sa kanya. Nag-isip muna saglit si Richelle kung anong gagawin niya. Paano kung magpanggap na lang tayo bilang magkasintahan? Tanong ni Richelle matapos siyang makapag-isip. Kaagad namang sumilay ang ngiti sa labi ni Emmanuel. Bakit magpapanggap pa kung pwede naman nating totohanin ang lahat? Tanong naman ni Emmanuel kay Richelle. Nagkasalubong ang dalawang kilay ng dalaga, bunsod ng kanyang pagkabigla sa mga salitang tinura ng binata. Anong totohanin na lang? Hindi pa ako ready na magka-boyfriend, no? Pagsusungit ni Richelle kay Emmanuel. Ngumisi naman ang binata. Hindi daw ready, pero nakipaghalikan kanina. Wika ni Emmanuel sa mahinang boses. Ano sabi mo? Tanong ni Richelle sa kanya. Hindi niya masyadong narinig ng malinaw ang sinabi ni Emmanuel. Never mind. Sabi ko, ang ganda mo, kaso bingi. Sagot naman ang binata. Naku, puro kakalokohan. Oh, ano na? Okay lang ba sa'yo na magpanggap tayo na parang magkasintahan sa loob ng kumpanyang to? Paglilinaw ng dalaga. Ganyan ka ba katakot para magpanggap sa harap ng lahat? Kalmadong tanong ng binata. Nabigla si Richelle sa kanyang narinig. Hindi naman sa natatakot. I just want to protect myself. Ayokong masira yung image ko kasi baka iisipin ng iba na nakikipaghalikan ako sa hindi ko naman boyfriend. Sagot ng dalaga. Tumango naman si Emmanuel. Senyalis na sumasang-ayon siya sa sinabi nito. Anyways, may point ka naman. Pero natitiyak mo bang ipagkakalat yun ni Melody? Tanong niya sa dalaga. Actually, close kami ni Melody pero ayokong magtiwala ng 100%. Sa panahon ngayon, mahirap nang matukoy kung sino mga taong dapat nating pagkatiwalaan. Wika ng dalaga. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Sure ka ba na magpapanggap tayo bilang magkasintahan? Sa harap ng karamihan? Wala sa oras na tanong ni Emmanuel. Siya na mismo ang pumutol sa nakabibinging katahimikan. Tiningnan naman siya ng dalaga at kapag kuwan ay nagsalita. Yeah, for our own good. So ano, deal? Hindi na nagdalawang isip si Emmanuel. Alisto siyang tumugon sa tanong ng dalaga. Deal. Mula sa araw na yon, nagpanggap ng magkasintahan sina Richelle at Emmanuel upang hindi masira ang kanilang imahe sa harap ng madla. Batid nilang may masamang epekto sa kanila kapag nabalitaan ng iba na nakikipaghalikan ng isang manager ng food company sa kanilang sekretary. Kung gayong wala namang relasyon na namamagitan sa kanila. Habang mas maaga pa, gumawa na sila ng solusyon upang hindi maging problema ang minsang pagdampi ng mga mapangahas nilang labi. Halos 2 buwan nang nagpapanggap na magkasintahan sina Richelle at Emmanuel sa harap ng karamihan. Sa patuloy na paglipas ng mahiwagang panahon at palagian nilang pagsasama, mas lalong naging malapit sila sa isa't isa. Yung tipong hindi kumpleto ang araw ng isa kapag walang isa. Ngunit saan nga ba kaya hahantong ang kanilang pagpapanggap? Emmanuel, fix yourself within 15 minutes. On the way ng owner ng kumpanyang to, si Mr. Ismael. Kararating niya lang kahapon galing sa London. Tapos na siyang asikasuhin ang business niya ron. Kaya umuwi siya rito upang kamustahin ang food company na to. And also, to meet you. Gusto niya kasing makilalang na hire kong sekretary sa kumpanyang to. Wika ni Richelle na kinagulat niya. Hindi niya inaasahan ng pangyayaring yon. Kailangan ko pa bang mag-ayos? Like, magpagwapo? Parang batang tanong ni Emmanuel sa dalaga. Hindi niya alam kung paano kakausapin ang owner ng kanilang food company. Kinakabahan din siya baka masyadong strict yon at hindi siya magustuhan. Wala siyang ideya kung anong mukha ng owner ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Oo, kailangan mong magpagwapo para tignan. Sagot naman ni Richelle sa kanya. Naku, hindi ko na kailangang magpagwapo kasi gwapo naman ako since birth. Pagmamayabang ni Emmanuel sa dalaga. Kasunod ng mga katagang yon ay ang pagtaas ng 1 kilay ni Richelle at saka nagsalita siya. Yok! Ang hangin mo talaga kahit kailan. Hinawi naman ng binata ang kanyang sariling buhok para looking gwapo raw at saka sumagot sa tinura ng dalaga. Gwapo naman talaga ako eh. Magsasalita na sana si Richelle nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang office. Iniluwa nito sina Melody at si Mr. Ismael na may-ari ng food company. Parehong nagulat sina Richelle at Emmanuel sa pagdating ng mga ito. Nandito po sina Ma'am Richelle at ang kanyang boyfriend.
Mauna na po ako, sir. Wika ni Melody at saka umalis. Inihatid niya lang si Mr. Ismael sa office ni Richelle. Nang marinig ni na Richelle at Emmanuel ang sinabi ni Melody, nagtinginan sila sa isa't isa. Wala na silang takas. Pati owner ng food company ay alam nang magkasintahan sila. Paano sila makakatakas mula sa pagpapanggap? Paano kung malaman ng lahat na nagpapanggap lang sila bilang isang magkasintahan? Good morning, Mr. Ismael. Welcome back to the Philippines. Masayang bati ni Richelle at saka ngumiti. Dati na silang close at komportable na siya sa kanyang boss. Malaki ang tiwala nito sa kanya at madalas itong pinupuri si Richelle sa tuwing nagiging successful ang kanilang mga plano sa kanyang kumpanya. Good morning, sir. Bati rin ni Emmanuel. Nagkaroon na siya ng ideya kung sino ang taong kaharap nila. Iniisip niya na yun na ang may-ari ng food company. Medyo kinakabahan siya habang nakatitig sa kanya, si Mr. Ismael. Hindi niya alam kung magugustuhan ba siya nito. Napaka-formal ng suot nito. Halatang mayaman. Good morning then to the both of you. Bati rin ni Mr. Ismael sa kanilang dalawa at kaagad naman silang tumango. May boyfriend ka na pala, Richelle. Dagdag pa nito habang nakatingin siya kay Emmanuel. Kinakabahan ng dalawa ngunit wala man silang magagawa kung hindi ang magpanggap na magkasintahan. Kaya tumango na lamang si Richelle bilang pagsang-ayon. By the way, where's your newly hired secretary? Gusto ko siyang makilala. Seryosong wika ni Mr. Ismael. Nangingisay na sa kabas Emmanuel. Hindi niya alam ang magiging reaksyon ng boss nila kung sakaling malaman nito na siya ang sekretary. Sa kabilang dako, humuhugot naman ng lakas si Richelle upang sabihin ang katotohanan. Sir, iisa lang po ang boyfriend ko at ang sekretary ng kumpanyang to. Kinakabahang sagot ni Richelle pagkatapos ng ilang segundo. Halata sa mukha ni Mr. Ismael ang pagkagulat. Kumunot ang kanyang noo. Boyfriend mo ang sekretary mo? So ibig sabihin, nagkahulugan kayo rito habang nagtatrabaho? Tanong nito habang nakapamulsa. Yes sir. Tugon ni Richelle at saka pilit na ngumiti. But deep inside, naguguluhan na talaga siya sa sitwasyong pinasok niya. Nahihirapan siyang magpanggap, ngunit wala na siyang magagawa. Wow naman! Akala ko tatandang dalaga ka na, Richelle. Oh by the way, may I know the name of your secretary? Tanong ni Mr. Ismael. Magsasalita na sana si Richelle nang bigla siyang naunahan ni Emmanuel. My name is Emmanuel Milton Verse, sir. Formal na wika ng binata. Emmanuel Milton Verse? Pag-uulit ni Mr. Ismael sa sinabi ni Emmanuel. Kumunot ang kanyang noo. Ang kaninang kalmado niyang muka ay nagmistulang muka na hindi maiguhit. Tila gulong-gulo ang kanyang isipan. Are you okay, sir? Tanong ni Richelle kay Mr. Ismael nang mapansin niyang biglang pag-iba ng reaksyon nito. Don't worry, I'm fine. Tipid na sagot nito. Emmanuel, pwede ko bang malaman ang pangalan ng iyong ina? Tanong pa ni Mr. Ismael. Nakatingin siya kay Emmanuel. Lilibeth. Lilibeth Milton Verse. Iyan po ang pangalan ng aking ina. Kalmadong tugon ni Emmanuel. At saka ngumiti. Tumango naman si Mr. Ismael at muling nagtanong. Nasaan ngayon ang iyong ina? Wala na ho siya. Matagal na siyang pumanaw dahil sa kanyang sakit. Malungkot na sagot ni Emmanuel. Nandilim ang mukha ni Mr. Ismael. Hindi siya makatingin ng tuwid kay Emmanuel. Richelle, please, give me a glass of water. Utos niya kay Richelle na para bang nahihirapan siyang huminga. Kaagad namang tumalima ang dalaga sa utos ng kanyang boss. Nagtataka naman si Emmanuel bakit bigla na lamang nagkaganon si Mr. Ismael. Naguguluhan din siya. Pagkalipas ng ilang segundo, nakabalik na si Richelle. Hawak-hawak na niya ang isang baso ng tubig. Ibinigay niya ito kay Mr. Ismael. Excuse me muna, Emmanuel. I will talk to you later. Wika ni Mr. Ismael pagkatapos niyang tunggain ang isang basong tubig. Okay sir, sagot naman ng binata. Kasabay ng pagguhit ng ngiti sa kanyang labi. Richelle, sumunod ka sa akin. Wika niya kay Richelle. Walang kaalam-alam si Richelle kung bakit pinapasunod siya ng kanyang boss. Ngunit wala na siyang nagawa kung hindi ang sumunod na lamang. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas na sila sa kanyang office.
Naiwang mag-isa si Emmanuel sa loob. Gulong-gulo ang isip ni Emmanuel nang iniwan siyang mag-isa sa office. Hindi siya mapakali. Parang may tumutulak sa kanya na sundan si Richelle at Mr. Ismael. Kaya mabilis siyang lumabas at hinanap ang dalawa. Nagpalingali nga siya sa buong paligid. At hindi nagtagal ay nakita niya si Richelle at Mr. Ismael na naglalakad patungo sa mga bulaklak sa hindi kalayuan. Binalot ng kuryosidad ang isip ni Emmanuel. Pasikreto niyang sinundan ang dalawa. Tumigil ang mga ito sa tahimik na lugar at walang katao-tao. Tumago naman si Emmanuel sa mga makakapal na bulaklak at nakinig sa usapan ng dalawa. Richelle, saan mo napulot ang sekretary mo? Tanong ni Mr. Ismael kay Richelle. Sa Luneta Park, sir. Doon kami nagkakilala. Sagot naman ni Richelle. Sigurado ka bang Emmanuel Milton Verse talagang buong pangalan niya? Nagtatakang tanong ni Mr. Ismael. Oo naman, sir. Bakit parang interesado ka po sa buhay ni Sec Emmanuel? Naguguluhang tanong ni Richelle. Patuloy lamang sila sa pag-uusap nang hindi nila alam na nakikinig pala sa kanila si Emmanuel. Hindi lang interesado, kung hindi interesadong interesado. Kaagad na sagot ni Mr. Ismael sa tanong ni Richelle. Kumunot ang noon ang dalaga sa kanyang narinig. Napaismid siya at saka nagtanong. Bakit po? Ano bang meron kay Emmanuel, sir? Hindi kaagad nakasagot si Mr. Ismael sa tanong ni Richelle. Parang nagdadalawang isip pa siya kung magsasalita ba siya o hindi. Sir, anong meron kay Emmanuel? Muling tanong ni Richelle sapagkat hindi pa rin sumasagot ang kanyang boss. Siya ang aking anak na matagal ko nang hinahanap. Wika ni Mr. Ismael na labis namang ikinagulat ni Richelle. Hindi makapaniwala ang dalaga sa kanyang naulinigan. Sir? Paano nangyaring naging anak mo si Emmanuel? Naguguluhang tanong ni Richelle. Anak ko siya sa ibang babae noong hindi pa kami nagkakakilala ng asawa ko. Sagot naman ni Mr. Ismael. Nakikinig lamang si Emmanuel sa kanila na nagtatago sa mga halaman. Nagulat din siya sa kanyang narinig. Anak ako ng boss kong bilyonaryo? Mahinang tanong niya sa kanyang sarili. Hindi na siya nakatiis. Gustong-gusto na niyang alamin ang katotohanan. Kay tagal na panahon niyang nangulila sa kanyang ama ngunit wala siyang ideya kung sino ba talaga ang kanyang tunay na ama. Dahil sa kagustuhan ni Emmanuel na malaman ang katotohanan, lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at humakbang patungo sa harap ni Richelle at Mr. Ismael. Tama bang narinig ko? Nagugulumihanan niyang tanong. Nagulat si Mr. Ismael sa kanyang biglang pagsulpot. Anak, patawarin mo ko. Malungkot na wika niya kay Emmanuel. Mababa ka sa mga mata ng binatang galit. Huwag mo kong tawaging anak. Asan ka ba nung kailangan ka namin ni Mama? Kay tagal na panahon kitang hinahanap. Pinagkaitan mo ako ng pagmamahal. Mula nang isilang ako sa mundong to, hindi ko man lang naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Galit na sigaw ni Emmanuel. Hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Sapagkat matagal na panahon na siyang naghihintay na darating ang panahon na magkukrus ang landas nila ng kanyang ama. Oo, alam kong nagkulang ako sa iyo anak, pero hayaan mo muna akong magpaliwanag. Nagmamakaawa ang tinig ng boses ni Mr. Ismael. Parang gusto niyang lumuhod sa harapan ng kanyang anak. Mapatawad lamang siya nito. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Tapos mo na kaming pinabayaan, di ba? Mahinang sagot ni Emmanuel. At saka tumalikod. Akma nga alis na sana siya nang bigla siyang pinigilan ni Richelle. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nagmamakaawa ang mga mata ng dalaga. Emmanuel, huwag kang umalis. Hayaan mo munang magpaliwanag ang iyong ama. Ipasantabi mo munang nararamdaman mong galit. Walang magandang epekto sa iyo kung paiiralin mong galit mo sa loob ng dibdib mo, Emmanuel. Please, makinig ka naman muna. Pagmamakaawa ng dalaga. Biglang naging mamon ang puso ni Emmanuel nang magsalita si Richelle. Nakatitig lang siya sa maamong mukha ng dalaga at sa mga mata nitong nagmamakaawa. Nagbago ang kanyang isip. Imbis na lumayo siya, ay pinili niyang makinig sa sinabi ni Richelle. Nanatili siya. Tumango siya sa dalaga at saka muling tiningnan ang mukha ng kanyang ama. Mukha na puno ng pagsisisi, lungkot at awa.
Emmanuel, magpapaliwanag ako. Sambit niya habang nagsasalubungan ng kanilang mga tingin. Hindi kumibo si Emmanuel. Hindi rin siya nagsalita. Hinintay niya ang kasunod na sasabihin ng kanyang ama. Emmanuel, pardon me for leaving you. Patawarin mo ako, anak. Batid kong marami akong pagkukulang sa iyo bilang isang ama. Hindi man lang kita nasubaybayan mula nung isilang ka hanggang sa iyong paglaki. Tinanggalan ako ng karapatan ng iyong ina na makipagkita sa iyo dahil ayaw ng mga magulang ko sa iyong ina, sapagkat dati siyang nagtatrabaho sa isang bar at doon kami nagkakilala. Mula nang itakwil siya ng aking mga magulang, hindi na siya muling nagpakita pa sa akin. Pagkatapos niyang mga anak, hindi ko na siya nasilayan pa. Hinanap ko siya kung saan saan, ngunit bigo ako na muli siyang matagpuan. Sa pagkakaalam ko, Emmanuel ang ipinangalan niya sa aking anak, ngunit hindi niya ginamit ang apelido ko. Apelido niya ang pinadala niya sa iyo. Kaya Emmanuel Milton Verse ang buong pangalan mo at hindi Emmanuel Iniego. Mahabang pagpapaliwanag ni Mr. Ismael Iniego. Nagulat si Emmanuel sa sinabi ni Mr. Ismael. Matagal na panahon nang nakadambana sa loob ng kanyang puso ang pagkagalit sa kanyang ama. Ngunit hindi niya akalain na mismong ina niya pala ang piniling ilayo siya sa kanyang ama. Parang nagsisi siya na nagtanim siya ng galit at puot sa kanyang ama. Anak, gagawin kong lahat. Mapatawad mo lamang ako. Malungkot na tura ni Mr. Ismael. Pa, hindi na kailangan. Wala ka naman palang kasalanan. Nagkamali lang ako ng pag-aakala. Akala ko kasi, ikaw ang lumayo sa amin ni inay. Wika naman ni Emmanuel at saka niyakap niya ang kanyang ama. Ganoon din ang ginawa sa kanya ng kanyang ama. Mababa ka sa kanilang mga mata na masayang masaya sila sapagkat natagpuan na nila ang isa't isa. Sino ba namang kasing ama ang hindi matutuwa kung nahanap na niya ang kanyang anak? At sinong anak ang hindi matutuwa kung gayong nakita na niya ang kanyang ama na mula pagkasilang ay hindi man lang niya nasilayan? Salamat. Salamat at tinawag mo akong ama. Masayang sambit ni Mr. Ismael. Sa kabilang dako, nakangiti naman sa kanila si Richelle. Tuwang-tuwa ang dalaga sapagkat sa kabila ng galit at puot ni Emmanuel sa kanyang ama, mas nanaig pa rin ang pagpapatawad, pagtanggap at pagmamahal. Tunay ngang makapangyarihan ang pagmamahal ng isang pamilya. Walang mapagsidla ng tuwa na nararamdaman Emmanuel sapagkat nahanap na niya ang kanyang ama. Hindi niya akalaing bilyonaryo pala ang kanyang ama. Pagkalipas ng 3 araw, ay kaagad na nagdiwang ang Iniego family ng engranding salo-salo sa kanilang mansyon bilang pagdiriwang sa pagtatagpo ni na Mr. Ismael at Emmanuel sa loob ng halos 25 taong hindi nila pagkikita. Si Emmanuel lamang ang nag-iisang anak ni Mr. Ismael sapagkat hindi siya kayang bigyan ng anak ng babaeng kanyang pinakasalan. Emmanuel, ikaw ang magiging tagapagmana ng lahat ng aking ari-arian, wika ni Mr. Ismael habang nagsispeech siya sa harap ng karamihan. Nagpalakpakan ng lahat. Tuwang-tuwa si Ismael sapagkat mahal na mahal siya ng kanyang ama at proud na proud ito sa kanya. Emmanuel, anak ko, hindi ka na magiging sekretary sa ating food company. Isa ka na sa mga nagmamay-ari ng ating food company. Dagdag pa ni Mr. Ismael habang nakatingin siya sa kanyang anak, kasabay ng pagguhit ng matamis na ngiti sa kanyang labi. Sa maraming pagkakataon, ang buong mansyon ay binalot ng masigabong palakpakan. Pagkatapos mag-speech ni Mr. Ismael, si Emmanuel naman ang sumunod. Isinalaysay niya ang kanyang naging buhay noong nasa piling pa lang siya ng kanyang ina. Kung paano silang nagtiis sa hirap, kung paano nila kinayang lahat, at kung paano sila namuhay sa klase ng buhay na parang manok. Isang kahig, isang tuka. Ang ibang nakikinig ay napapaluhan na lamang, lalong-lalo na ang mga lolo't lola ni Emmanuel na naroroon ding nakikinig. Naalala ng mga ito kung paano nila itinakwil ang ina ni Emmanuel. Sa kahuli-hulihan ng speech ng binata, buong puso siyang nagpasalamat sa isang tao na naging dahilan ng pagkrus ng mga landas nila ng kanyang ama. Ang taong yun na lubos niyang pinasasalamatan
ay walang iba kundi si Richelle Evangelion, ang manager ng kanyang ama. Maging si Mr. Ismael ay malaki rin ang kanyang pasasalamat kay Richelle. At si Richelle rin ang nais niyang ihaharap ni Emmanuel sa altar. Ang tanging akala ng lahat, tunay na magkasintahan sina Emmanuel at Richelle. Ngunit, paano kung malaman nila na pagpapanggap lang pala ang lahat ng yon? Saan nga ba hahantong ang kanilang pagpapanggap? 2 araw ang nakalipas mula nang magdiwang ang Iniego family sa kanilang mansyon. Dinala ni Emmanuel si Richelle sa isang espesyal na lugar na kanyang ipinahanda. Marami na siyang pera at kaya na niyang ibigay ang lahat ng makakapagpaligaya sa dalaga. Napapalibutan ng mga bulaklak, balloons at patay sinding mga ilaw ang lugar na yon. Lugar na sorpresa niya para kay Richelle. Manghang-mangha ang dalaga sa kanyang nakita. Pagbukas ng pinto, ay kaagad na tumunog ang musika. Musika na tungkol sa matamis na pag-ibig. Bumungad sa mga mata ni Richelle ang magagandang disenyo at sa gitna ng mga ito ay merong mga salita. Kaagad niya itong binasa. Richelle Evangelion, will you be my girlfriend? Iyon ang mga salitang nabasa ni Richelle. Pumatak ang luha mula sa kanyang maamong mga mata. Nang dahan-dahang lumuhod si Emmanuel sa kanyang harapan, habang hawak-hawak ang mamahaling singsing. Napakagwapo ng binata, bagay na bagay sa kagandahan ni Richelle. Richelle Evangelion, will you be my girlfriend? Tanong niya sa dalaga habang nakangiti. Naiiyak na si Richelle, ngunit bakas pa rin ang kanyang taglay na ganda, na sadya namang nakakabighani. Yes! Walang pag-alinlangang sagot ng dalaga. Masayang masaya si Emmanuel, sapagkat sa wakas, pagmamay-ari na niya si Richelle. Isinuot niya ang singsing sa daliri ng dalaga, at saka niyakap nila ang isa't isa. Hindi na natin kailangang magpanggap sa harapan ng karamihan, because you're officially mine, and I am officially yours. Masayang bulong ni Emmanuel sa tenga ng dalaga. I love you so much, Richelle. Noon pa kita mahal, ngunit ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa'yo. Dagdag pa ni Emmanuel. Ganon din ang nararamdaman ko, Emmanuel. I love you so much. Malambing na tugon ng dalaga. Kasunod nun ay ang pagtagpo ng kanilang mga mata na sinundan ng dahang-dahang pagdampi ng mga mapangahas nilang labi. Sandali! Pigil ni Richelle kay Emmanuel. Nang akwang sisimulan na nito ang pagbaybay sa magandang hulma niyang labi. Bakit? Ayaw mo ba? Parang batang tanong ni Emmanuel. Halatang nabitin siya. Kasi hindi pa ako nakapag-toothbrush. Nahihiyang wika ng dalaga. Sumilay ang matamis na ngiti sa labi ng binata. Hinaplos niya ang magandang mukha ni Richelle at saka nagsalita. Hindi na mahalaga kung nakapag-toothbrush ka man o hindi. Mahal kita, kahit ano ka pa, o maging sino ka man. Mahal na mahal kita, Richelle. Walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ni Richelle nang marinig niya ang mga katagang yun. Hindi na siya nakatanggi. Pumikit na siya at ninamnam ang labi ng binata. Pinagsaluhan nila ang mainit na tagpong yon. At habang tumatagal, ay nagiging mapusok ang kanilang mga labi. Tanda ng kanilang pag-iibigan na kailan may hindi mahihigitan. Sa paglipas ng mahiwagang panahon, nagpakasal sina Richelle at Emmanuel at masaya silang bumuo ng pamilya sa mansyon ng Iniego family. Nakapagpatayo rin sila ng iba't ibang businesses. Katulad ng kanyang ama, naging bilyonaryo rin si Emmanuel. Natutunan nila na hindi lamang perang makakapagpaligaya sa isang tao. Tunay na pag-ibig ang higit na makapangyarihan sa lahat. Pag-ibig lamang ang makakapagguhit ng matamis na ngiti sa ating mga labi. Walang saysay ang buhay kung paiiralin ng galit at puot sa loob ng dibdib. Matuto tayong magpatawad